Nataon ang pagsisimula ng balikatan exercises sa standoff ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa isang military analyst, may benepisyo raw hatid sa atin ang pakikipag-alyansa sa Amerika, lalo na sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Sa gitna ng tambalan ng pwersang militar ng Pilipinas at Estados Unidos sa balikatan exercises ngayong taon, patuloy naman ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Mismo ang Department of Foreign Affairs ang nagsabi, nagkataon lang na magkasunod ang insidenteng ito at ang pagsisimula ng balikatan. For this Scarborough Shoal issue, we haven't asked or requested any help from ASEAN or from our other allies. But what we have been doing, and this was highlighted during the ASEAN summit in Cambodia, that we have asked ASEAN to take the lead in resolving the West Philippine Sea or South China Sea issue. Gugulong mula April 16 hanggang 27 ang ika-28 balikatan exercises, kabilang ang Puerto Princesa, Palawan sa mga pagdarausan nito. Taong 1995 hanggang 1999 nang ipatigil ang balikatan habang nine-negotiate noon ang Visiting Forces Agreement ng US at Pilipinas. Matapos makalusot sa Senado, muling nagsagawa ng exercises simula noong taong 2000. Alinsunod sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kukonsultahin ng dalawang bansa ang isa't isa sakaling may banta sa seguridad na manggagaling sa Pacific Region. Nakasentro raw sa humanitarian at disaster response ang kasalukuyang exercises. Giit ng pamunuan ng balikatan exercises, walang kinalaman ng programa sa posibleng namumuong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon sa isang military analyst, may pakinabang naman daw ang Pilipinas sa balikatan exercises, lalo na sa pagtugon natin sa mga sakuna sa ating bansa. Pero kung may pinag-uugatan daw ang tambalang US-Philippines sa nakalipas na mga dekada, ito raw ay ang balak ng China na palawakin ang impluwensya sa mga karatig na bansa. Core competence building in terms of combat, etc. No? So may tulong yan. No? Ganon. Now, nagiging modernized ba tayo? Ibang usapin yan. Kasi taga-Marikina ako. No? Isa kami sa mga tinamaan sa Ondoy. No? Ang narinig namin, nakikita namin yung mga Amerikano ang lumilipad dito. No? Hindi madaling mangyari yan kung walang balikatan exercises. Power projection also. Kasi makuha mo ang West Philippine Sea, next stage mo, labas ka na sa Pacific. Pag nakapasok ka na sa Pacific, open challenge ka na sa US Navy, sa US military. No? Kakayanin mo na sila. Ganon, no? So, this early pa lamang, ginagawa ng Amerikano, yung i-contain ng China. Sa mga pagkakataong tulad ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at China sa Panatag o Scarborough Shoal, mabuti na rin daw na nasa panig natin ang Amerika. Balikatan serves a purpose to warn that the Philippines is not weak per se kasi meron siyang ally, yung Amerikano. Send sa signal na ang US at ang Philippines meron malakas na military alliance. And ang China should take that into consideration. Cedric Castillo, GMA News.